We are going to continue our series on The Bible Explains, Part 228. Today, we are going to continue our discussion on the end time prophecy from Grace Perspective, Part 9. Let's first commit this to the Lord. Manalangin po muna tayo. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have gathered us today in your house, for in your presence there is fullness of joy. Thank you so much for these beautiful people who came here today to worship you and to receive your word. Thank you so much for the wonderful time of praise and worship. Truly, you inhabit the praises of your people, and there is nothing in the world like this. For in your presence, there is so much rejoicing. And even the psalmist declares, I would rather be a doorkeeper in your house than dwell elsewhere. Thank you so much that you have found us in your house today. Thank you also for the beautiful people who are joining us online. Thank you so much for in your presence. There is so much rejoicing and so much blessing. Thank you so very much. We commit to you this time, even this learning time, and it is our prayer that everything that will be said and done only by your grace, for your glory, we pray in the name of Jesus, our Lord and Savior, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Palakpakan po natin si Lord. Amen. And amen. Let's have a very quick review on what we already discussed in our previous broadcast. Tinalakay po natin ang pagkakasunod-sunod ng mga mangyayari sa panahon po ng rapture. Now, look at the screen. You can see this on your screen. The rapture timeline. Ibig sabihin, ito po yung pagkakasunod-sunod na mangyayari sa panahong maganap ang rapture. Number 1, the trumpet call of God. Tutunog ang trompeta. Ang makakarinig lang po ng trompeta ay ang mga mananampalataya. Hindi po lahat ng tao. Inuulit ko po, ang makakarinig lang ng tunog ng trompeta sa rapture ay ang mga believers na buhay at maging ang mga believers na namatay na. Dahil sila po'y bubuhayin sa pamagitan ng tunog ng pagtawag na ito. The trumpet call of God. Number 2, resurrection of believers. Pagtunog ng trumpeta, ang mga patay na kay Kristo. Tandaan, hindi lahat ng patay ay mabubuhay. Yung lamang pong mga namatay kay Kristo ang bubuhayin. Pangatlo, believers alive will be changed instantly. Yung mga aabutan ng buhay sa pagbabalik ng Panginoon, sila po ay magbabago ng anyo. Ang katawang may kamatayan, papalitan ng wala ng kamatayan. Ang katawang may kabulukan, papalitan ng wala ng kabulukan. Ang tawag po ay glorified body or glorious body. Number 4, the snatching away. Ito po yung actual rapture. Snatching, ang pagdagit. Dadagitin po ang mga mananampalataya na buhay at maging ang mga binuhay na mga mananampalataya. Resurrected and believers who were changed by the time of the rapture. Number 5, there will be a great reunion in the air. Ang pagtatagpo-tagpo ng lahat ng mananampalataya na mga na-resurrect at mga mananampalataya na nabago na inabutan ng buhay sa rapture, magkakaroon po ng reunion sa himpapawid. Number 6, the awarding ceremony. Ito po ay ang pagbibigay ng gantimpala sa lahat ng mga ipinaglingkod natin sa Panginoon. Tandaan po, ang kaligtasan ay hindi po premyo, ito po ay regalo. Matapos mo matanggap ang regalo ng kaligtasan, ikaw ay nagsimulang maglingkod sa Panginoon.
Ang iyong paglilingkod ay nagawa mo lang dahil din sa biyaya ng Panginoon. Super bait ng Panginoon. Mantakin mo, niligtas ka na sa biyaya, binigyan ka ng biyaya para makapaglingkod ka. Ngayon ang ipinaglingkod mo, gagantimpalaan pa. Wow! Mabuti talaga ang Diyos. And number 7, magkakaroon ng the wedding feast. Ito po yung kasalan na mangyayari sa himpapawid o mangyayari pagkatapos ng rapture, kung saan ang iglesia na katulad ng babaeng ikakasal at si Kristo ang lalaking ikakasal, magkakaroon po ng 7 years of celebration sa langit, habang ang mundo naman ay dadaan sa 7 years great tribulation. Nabanggit ko po ito sapagkat natalakay naman na po natin ito sa ating mga previous broadcast. Ang nais ko pong pagtuunan natin ng pansin ay ang pang-anim, the awarding ceremony. Dahil ito po ang pag-uusapan nating madetalye sa araw na ito, at kung di man natin matapos hanggang sa susunod na linggo. The awarding ceremony is called in the Bible the judgment seat of Christ, and it is called Bema judgment. You can see this on your screen. Ang Greek word ay Bema judgment. Ang judgment po na ito exclusive lang para sa mga resurrected believers at mga raptured believers. Hindi po kasali dito ang mga unbelievers. Meron pong separate judgment para po sa mga unbelievers. We are going to talk about them some other time. The Bible calls it the Great White Throne Judgment. Yun po naman ay exclusive for the unbelievers. Wala pong believers doon sa Great White Throne. In the same manner, wala pong unbeliever dito sa tinatawag na Judgment Seat of Christ. Ito po'y tinatawag na awarding ceremony. 1 Corinthians chapter 5 verse 10. The Apostle Paul writes, "For we must all appear before the judgment seat of Christ." Ang Greek word po ng judgment seat ay Bema. Bema, judgment seat of Christ. That each one may receive what is due to him for the things done while in the body, whether good or bad. Dito po sa judgment seat ay magkakaroon po ng pagkakataon ang mga believers tumanggap ng kaukulang gantimpala sa kanilang matapat na paglilingkod. Ang inyong pagkakaloob, ang inyong paghayo, ang inyong pagbabahagi ng mabuting balita sa iba, ang pagsishare nyo ng broadcast na maring minamaliit ng iba, pero sa pamagitan po nito may mga taong naligtas, it will be counted for you. Dahil ang mga naligtas po na yan ay naligtas sa pagbabahagi ng broadcast, pagbibigay ng libreng babasahin, pakikipagkwentuhan, pakikipagbahagi sa mga panahon ng inyong mga reunion, mga kamag-anak na naakay ninyo sa tamang pananampalataya, mga kaibigan, at kung sino-sino pa na nadala natin sa pananampalataya. The Greek word Bema is a very interesting word. It was used in the Bible, the word Bema in the Greek New Testament 12 times lang po. 12 times lang ito nag-appear sa New Testament Greek. At iba't iba ang kahulugan po nito sa bawat gamit depende sa konteksto. Ang Bema judgment po is a generic word nang nagbibigay ng meaning ay ang context. That is why you have to read the context when the word Bema appeared. For example, in the book of Matthew 27, ginamit din po ang word na Bema in reference to Pilate. The Bible says there, Pilate sat on the judgment seat. Ang Greek word doon, Bema. But it was not an awarding ceremony. It was for judicial procedure. Kaya yung word na Bema ay pwedeng mga hulugan ng judicial,
pwedeng mga hulugan po ng tribunal, pwedeng mga hulugan po ng awarding ceremony, depending on the context. Kaya mahalaga, binabasa po yung pinanggagalingan nung ginamit na salita. Yun po ang tawag ay hermeneutics, because it is very important to interpret the text according to its context. Na-mention ko kanina, ilang beses po ginamit ang word po na bima in the Greek New Testament? 12 times. Doon po sa 12 times, 9 times refer to Roman tribunal. 1 time it is used for symbolical, and take note, 2 times it was used for judgment for believers in the future. Isa nga po ron yung kababasa ko pa lang sa inyo sa 2 Corinthians 5:10, and the other one is in Romans 14:10. Ginamit ni Paul 2 times the word bima in reference to believers' judgment in the future. Na paano tayo nakakasiguro at sigurado tayo na dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, in reference to the event that will happen after the rapture. Paano tayo na sure na lumabas yan sa sequence? Because of the context. Dahil bago minention sa 2 Corinthians 5:10 ang bima judgment, you have to read 2 Corinthians 5:1, 2, 3, 4, 5, 6. Ano po sinasaad ng 6 na mga talata na iyon? Tungkol po yun sa pagkakaroon ng glorified body, na kung saan ang mga mananampalataya ay tinuring sa kanilang lumang katawan katulad ng pagtira sa tolda, na darating ang panahon sa pagbabalik ng Panginoon, bibigyan tayo ng bagong katawan na itinulad naman sa gusali, na tinalakay ni Apostol Pablo sa unang 6 na bersikulo ng 2 Corinthians chapter 5. Tapos pagdating sa verse 10, diniscuss niya ang bima judgment. By the rule of context, alam niyo kung saan galing ang context ng bima judgment that he mentioned in 2 Corinthians chapter 5. It is all about the future, tungkol sa mangyayari sa rapture, tungkol sa mangyayari sa resurrection, and right after that, doon sa sequence number 6, awarding ceremony. Yung mga namatay, bubuhayin bago na ang katawan. Yung mga abutang buhay, babaguhin bago na ang katawan. Diniscuss 2 Corinthians 5:1-6. Pagdating sa verse 10, minention po niya ang tungkol sa bima judgment. Look at the verse again. 2 Corinthians 5:10, for we must all appear before the judgment seat of Christ. What is the Greek word? Bima judgment. Kailan minention ang bima judgment? After na mention po na tayo'y meron ng glorified body, meron na pong bagong katawan, resurrected body para sa mga namatay, at glorified body sa mga abutan ng buhay bago na ang katawan. Saan po yan diniscuss ni Paul? 2 Corinthians chapter 5 verses 1-6. You have to take note the context, because the context dictates the meaning of the word bima. In this context, it refers to awarding ceremony. Bisa, paano tayo nakakasiguro na yung awarding ceremony at hindi po yan tribunal, hindi po yan judgment as in the word judgment as it conveys? Hindi nyo po ba napansin, Bishop, merong binanggit na whether good or bad? Now, look at the text again. Look at the last line. For the things done while in the body, whether good or bad. Napansin nyo rin ho ba kung kayo palamasid, hindi ho binanggit good and bad. Whether good or. Ibig sabihin, there is only one thing. It is good or bad. If it is not good, it's bad. If it is bad,
It's not good. Sa mga kapatid, maintindihan po natin that the judgment there is not what we did, good things and bad things. No. The things that we have done will be categorized whether good or bad. Kapag good, will be rewarded. Pagka bad, will not be rewarded. Pero save pa rin. Dahil ang kaligtasan mo ay hindi po dahil sa iyong serbisyo. Ang kaligtasan mo ay dahil sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Amen. Besides, you have to be very, very sure of this. Ang issue ng atin pong kaligtasan ay nasettle na po doon sa krus ng Kalbaryo long time ago. Sa kanyang dugo ang katawan, ikinarga na ang lahat ng ating kasalanan at nang siya'y namatay, binayaran niya na ang lahat ng ating kasalanan. Pinatawad na tayo ng Panginoon sa lahat ng ating mga kasalanan. Bema judgment, it is not a judgment unto condemnation. It is a judgment unto remuneration. That is why it is called awarding ceremony. You will be awarded accordingly, ayon sa iyong ipinaglingkod. Kaya mahalaga na maging tama ang ating paglilingkod upang ito'y magantimpalaan. The word good comes from the Greek word agathos. Literally means worthwhile. In Tagalog, may pakinabang. Ulitin natin, agathos. Everybody say the word agathos. Agathos. Ibig sabihin po, worthwhile sa Tagalog, may pakinabang. On the other hand, the word bad comes from the Greek word paulos. Literally means worthless, not morally or ethically bad or evil. Hindi po ibig sabihin ng bad dito ay evil. Ang ibig sabihin po ng bad, paulos, meaning worthless. Sa Tagalog, walang pakinabang. Sa makatwid, ang paglilingkod natin ikakategorize sa dalawa. May pakinabang o walang pakinabang. Hindi ko sasabihin dito kung marami kang nagawa. Ang pag-uusapan, yung bang nagawa mo ay good, agathos, may pakinabang? O yung ginawa mo po ay paulos, walang pakinabang? Hindi pag-uusapan dito kung pagod na pagod ka. Hindi pag-uusapan dito kung magkano ang ibinigay mo. Hindi pag-uusapan dito kung gaano kahirap na hirap, puyat na puyat, pagod na pagod, at ang dami mong sakripisyong ginawa. Hindi po. Ang pag-uusapan po, lahat ng iyong ginawa, merong bang pakinabang o wala. Dahil kung may pakinabang, gagantimpalaan. Kung walang pakinabang, walang gantimpala. Makinig maigi mga kabiyaya. The Greek text mainly uses two words to refer to what is morally bad or morally evil. Ang dalawang Greek words na ito ay kakos and poneros. Ulitin ko, dalawang salita lang sa buong Greek New Testament ang ginamit na Greek words in reference to morally evil or morally bad. Kakos and poneros. Wala nang iba. In other words, yung pong word na paulos is not morally bad or evil. It is good, actually. It is just worthless. Maganda naman. Wala lang pakinabang. May mga bagay pong ginagawa natin, maganda naman, pero walang pakinabang. Ang mahalaga, makita natin yung gawa natin, may pakinabang. Kaya, you have to work not hardly, but smartly. You have to place your money where your money will work.
Pag nilalagay mo ang pera mo, kung saan ang pera mo'y nagagamit para mas maraming kaluluwa ang maabot, yung pera mo gumagana para sa iyo. Dahil lahat ng kaluluwang maabot dahil sa iyong tulong ay maibibilang na pakinabang na iyong ipinaglingkod sa ating Panginoon. Amen? Amen? Sa mga tuwid, hindi lahat ng pagbibigay ay may pakinabang. Hindi lahat ng serbisyo ay may pakinabang. Alamin natin kung ating paglilingkod ay may pakinabang. Yun po ang contrast ng agathos sa Paulos. Paano ko malalaman, Bishop, kung aking paglilingkod ay may pakinabang? Kaya nga pag-uusapan natin ito. Dahil ayaw naman natin sa tagal-tagal ng ipinaglilingkod natin, pagod na pagod tayo, mula pa sa pagkabatay naglingkod na tayo, mula pa sa ating pagsisimula ay pagod na tayo, tapos magugulat tayo, wala naman palang pakinabang ang ating paglilingkod. The issue at the Bema judgment is not moral issues of right and wrong or good and evil, but whether our service to the Lord is worthless or worthwhile. Dalawa lang. Worthless, walang pakinabang. Worthwhile, may pakinabang. It is not an issue of salvation. I am repeating this. Hindi to issue ng kaligtasan. The mere fact na ito'y mangyayari after the rapture, ibig sabihin na rapture ka na. So ligtas ka na. Hindi naman yata tamang na rapture ka pas bigla ka pa ibabagsak. Pangalawa, it's already done. Meron ka ng glorified body. Hindi ka naman bubuhayin kung patay ka na, o ikaw naman ay babaguhin kung wala ka kay Kristo. Dahil ang resurrection ay para sa mga nakay Kristo. At ang pagbabago nga abutan ng buhay ay para sa mga nakay Kristo. The mere fact na ikaw ay na-rapture, already saved. Okay? Kailan ang judgment seat? After the rapture. Guaranteed na ang salvation mo. Kaya lang matapos kang ma-rapture, susumahin na ngayon ang iyong ipinaglingkod. Ipinaliwanag ito ni Apostle Pablo in a very detailed manner. I'll show you the verse. 1 Corinthians chapter 3 verse 11 following verses. For no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. Let me ask you the question, who is the foundation? Come on, I cannot hear you. Who is the foundation? Jesus Christ. No other foundation. Dito tayo nagsisimula. Ang pagtatayo po ba ng istruktura o gusali ay nagsisimula sa pundasyon? Exactly. This is all our starting point. Jesus. Receive Jesus. You are saved not by works, saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Very clear po yan. You are not saved by grace plus works. You are not saved by works. You're only saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Can you say amen? Amen. Sa verse 11, already saved ka na because you already have the foundation. Look at verse 12. If any man builds on this foundation. Who is the foundation? Jesus. He is your starting point. You're already saved. You're going to build on Jesus. You're going to build on the foundation of Jesus. This is your service. Ito yung pagkanta mo, pagtugtog mo, pagbibigay mo, pag-lead mo ng Bible study, pag-mission mo. Name it. Lahat ng pwede mong gawin. May nakakakita o wala, may nakakaalam o wala. Anything you do, you build on this foundation. And take note, look at the verse closely. When you do this, you are using two kinds of materials. Using gold, silver, and costly stones. These are worthy materials, non-combustible. Hindi kayang sunugin ng apoy. And the other one, wood, hay, or straw, worthless materials, combustible. Sa makatwid, ligtas naman, pero ang ginagamit na materyales ay susunugin, masusunog dahil ang gamit ay ipa, o kaya ay kahoy, o kaya ay dayami.
Pero pag tama ang materials na kanyang ginamit, ang kanyang pagtatayo sa ibabaw ng pundasyon ay katulad po ng gumagamit ng mamahaling bato, siya ay gumagamit po ng ginto o ng pilak. Ibig sabihin, lahat ng nagtatayo sa pundasyon ay saved na. Hindi po niya gagawin ito para ma-save. Siya po'y saved na because He has the foundation. Who is the foundation? Jesus. And you build on this foundation, your service can be worthless if you use wrong materials, or your service can be worthwhile if you use the right materials. Now, look at verse 13. His work will be shown for what it is, because the day will bring it to light. What day? The day of the judgment seat. Capital D, the day. Not just an ordinary day. That day, or the day, will bring it to light. It will be revealed with fire. The fire represents the Word of God. Now look at the next line. The fire will test what? The quality, not the quantity. It is not how much you did. Grabing transformation ang mababago sa isip mo when you understand this. Tayo po ay nabubuhay sa mundo na ang mindset paramihan, palakihan. It is not the size. It is not even the numbers, but the quality. Kahit konti, basta may quality. Ang dami nga, ampaw naman. Ang dami nga, pero wala namang quality. The fire will test the quality of each man's work. Nabanggit yung fire. Kita niyo po yung sinabi ko sa inyo kanina, two kinds of materials, combustible and non-combustible. Ang non-combustible, pag dinaan mo sa apoy, hindi mo masusunog. Lalo lang napupurify ang silver, lalong napupurify ang gold pag dinaan mo sa apoy. Pero pagka ang kahoy o ipa o kaya dayami, pag idinaan mo sa apoy, ano mangyayari? Sunog. Kumisan, ang dayami nga, hindi pa madampi ng apoy. Maamoy lang ang apoy, sunog na agad ang dayami. Sapagkat highly combustible po ang dayami. Sandali lang sunog. Kaya nga po, di ba, yung mga bahay na yari sa kahoy, ang daling masunog. Sapagkat ang kahoy po'y combustible. Now, when we build on this foundation, you have to be very careful to use the right materials. Na-mention ko po sa inyo, ng apoy ay ang Word of God. If you want the verse, I'll give you the verse. Jeremiah 23:29. The Word of God is like a fire. The fire of the Word of God will test the quality of each man's work. Yung word na quality comes from the Greek word hopoios. Literally means the standard. Not what it looks like. It may look like good, but is it really good? Look at the next verse, verse 14. If what he has built survives, remember you built on the foundation. Who is the foundation? If what he built on this foundation, Jesus, survives, he will receive his reward. Look at the next line. If it is burned up, gumamit siya ng maling materyales, he will suffer loss. Look at the next line. He himself will be saved, but only as one escaping through the flames. Ito po ang pinakamalakas na ebidensya ng kaligtasan natin ay hindi base sa ating gawa. Kapag mali ang iyong materials, masusunog lahat, pero ligtas ka pa rin. Dahil hindi ka naman naligtas sa iyong ginawa. Naligtas ka sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Shout amen. No reward, yet still saved. Ulitin ko, no reward, and yet still saved. Why? Because salvation is not by works, it is by
grace alone, through faith alone, in Christ alone. Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. God saved you by His grace when you believe, and you can't take credit for this. It is a gift from God. Look at verse 9. Salvation is not a reward for the good things we have done, so none of us can boast about it. So hindi ka ligtas dahil sa iyong serbisyo, sakripisyo. Hindi ka ligtas dahil sa iyong offering, dahil sa iyong ministry. Hindi ka ligtas dahil sa iyong gawa. Ligtas ka dahil sa kanyang biyaya. At kaya mo naman nagawa yung mga ginawa mo dahil sa biyayang naibigay din sa iyo. Hindi ka nagbibigay para pagpalain. Ikaw ay nagbibigay dahil ikaw ay pinagpala. Ano naman ang ibibigay mo kung di ka pinagpala? Ha? Hindi ba't magsisimula mo ng pagpalain ka? Nung pinagpala ka, kaya ka nakakapagbigay. Ano ba nauna? Inhale o exhale? Tagal nyo pinag-isipan. Ulitin ko, anong nauna? Inhale, exhale. Eh ano naman ang exhale mo kung di ka nag-inhale? Inhale ka muna. Tanggapin mo muna yung grasya. At pag natanggap mo yung grasya, mas madali nang ibigay ang para sa Panginoon. Magbigay sapagat pinagpala ka na ng Panginoon. Shout amen. So hindi ka ligtas dahil sa iyong ginawa. Niligtas ka dahil sa tinapos na gawa ni Kristo. Ngayong ligtas ka na, gagawa ka para ipatong sa pundasyon na si Kristo nga mismo, tapos napakabait ng Diyos. Basta naging tama ang materyales na ginamit mo, gagantimpalaan ka. Kung mali ang materyales na ginamit mo, ligtas ka pa rin. Kaya nga dapat turuan tayong gumamit ng tamang materyales para wag namang masayang ang ating paglilingkod. The question is this: what will be the basis for giving rewards at the Bema Judgment? Gusto nyo po ba? Tanungin ko po kayo. Dahil kung hindi naman, wag na natin ituloy itong pinag-uusapan natin. Tapusin na natin ito at mag-offering na tayo. Tanong ko, gusto nyo po ba masigurado ng inyong paglilingkod ay katulad ng paggamit ng tamang materyales? Do you want to secure rewards in the Bema Judgment? I'll give you the word of God. Number 1, you can see this on your screen. Number 1, the basis of rewards. Number 1, motives of your heart. You have to be extra careful with the motives of your heart. Listen to me, my dear brothers and sisters. Your motives is only between you and the Lord. No one sees that. Hindi ho yan malalaman ng kahit na sino. It's between you and the Lord. That is why you have to settle it before the Lord. I'll give you the verse. 1 Corinthians chapter 4, verse 5. Therefore, judge nothing before the appointed time. Wait till the Lord comes. He will bring to light what is hidden in darkness and will expose the motives of men's hearts. Look at the next line. At that time, the time he exposed the motives of man's heart, at that time each will receive his praise or reward from the Lord. Ang basis ng judgment is the motives of the heart. Why you do that? Why you do that? Why you give that big amount? Why do you serve God with all your might? Parang di ka napapagod.
You're serving the Lord with all your might. The question is, why? Anong motibo sa likod ng lahat ng ito? Let me give you the warning. God's work can be done with wrong motives. You can be doing the right thing for the wrong reason. You're doing the right thing. You're giving, you're praying, you're reading your Bible, you're serving the Lord. But you can be serving the Lord. Let me rephrase that. You can serve the Lord and do that with the wrong motive. I'll show you the verse. Kaya nga may warning eh. Obligasyon ng bawat pastor laging babalaan ang kanya pong mga nasasakupan. Sapagkat gusto po natin lahat ng ating ipinaglilingkod ay huwag mawalan ng kabuluhan. Can you say amen? Amen. Hindi pa huli ang lahat. You may have started with the wrong motive, but you can fine-tune. You can still recover. Hanggang hindi pa nagra-rapture. Pwede pa. You can still recover. You can still fine-tune. Ayusin mo lang yung motive mo at ito'y magagantimpalaan. I'll show you the verse. Philippians chapter 1 verse 15 following verses. Paul writes, "It is true that some preach Christ out of envy and rivalry, but others out of goodwill. They preach the same message. They preach Christ with two different motives. One is out of envy and rivalry, and the other one is out of what? Goodwill." Big warning ito. You can be doing the same thing with a different motive with other people. Anong motive niya? Anong motive ko? The thing is, hindi ako concerned sa motive niya. Kasi sasagutin niya yan sa harapan ng Panginoon. Yung motive ko. Why am I doing this? Why am I preaching Christ? Now look at verse 16. The latter do so in love. That is the right motive. Knowing that I am put here for the defense of the gospel. 17. The former preach Christ out of what? Selfish ambition, not sincerely, supposing that they can stir up trouble for me while I am in chains. Pwedeng naglilingkod sa Panginoon na mali ang motibo. Now, this message has no intention to condemn anyone. But this message has all the intention to mirror our hearts. Not only you, including me. Don't you ever commit that error na itong mensahe ito para sa inyo lang. Para sa atin po ito lahat. I may be facilitating the truth, but I must adhere to the message. Dapat nating pakinggan ang mensahe na ito dahil hindi ito mensahe ni Bishop. Mensahe ito ng Panginoon para sa atin. Salaminin natin ang ating sarili. Am I doing this out of love or am I doing this with selfish ambition, not sincerely? Always judge your motive. Always. Don't judge the motives of other people, but you have to do with your motives. 1 Corinthians 11:31. But if we judge ourselves, we would not come under judgment. Pag lagi mong tinatanong ang sarili mo, anong motibo ko? Ba't ko ito ginagawa? Pag pumapasa ang motibo mo, hindi ka nahahatulan sa araw na iyon sa maling motibo. Always do the right thing for the right reason. I want to say that again. Always do the right thing for the right reason. Having said this, in light of this truth, let me give you 3 life application on how we should do things, do the right things for the right reasons, and secure our rewards at the Bema judgment. Let me give you 3 life application. Number 1, do it because you love God. You have to do everything because you love God. That is the highest of all motives. I do this because I love God. May nakatingin, wala. May palakpak, wala. May recognition, wala. Hindi ka affected. Kasi ginawa mo yan para sa Panginoon. Pero pag ginawa mo yan for political exhibition,
affected ka. Hindi man lang ako na-appreciate, di man lang ako nabigyan ng recognition, di man lang ako nakamayan, di man lang ako etc. etc. Now I'll show you the verse. And please remember this. Before I show you the verse, please take note of this. Do it because you love God. Not to earn His favor, but in response to the love He first poured out into your heart. His love is the source of your love is overflow. The source is the love of God. Our love is the overflow. Umaapaw ang pag-ibig ng Diyos na ibinigay sa atin ng Diyos. Ang pinagmula ng pag-ibig ay ang Diyos. Pero ikaw ay daluyan ng kanyang pag-ibig. Look at the verse. Verse John 4:10. This is love. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Ang tunay na pag-ibig, sabi po ni Apostol Juan, ay hindi yung mahal natin ng Diyos. Hindi yun. Apaw lang yun, apaw. Kundi yung mahal tayo ng Diyos. Yun po yung source. Tatanungin ko kayo, kung walang source, walang overflow. Correct? Kaya lang may overflow dahil mayroong source. Ang source ng love, sabi ni John, this is love, not that we love God, but that He loved us. And how did He do that? How did He show His love? He sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Ngayon, tinanggap na natin ang pag-ibig ng Diyos, it's time to overflow. Kaya lahat ng service mo, overflow. Giving, Bible reading, praying. You pray not because you want the favor of God. Mag-pray nga ako para makapasa ako sa exam. Mag-pray nga ako para i-bless ang business ko. Mag-pray nga ako para matuwa naman si Lord sa akin. Wala kang pwedeng gawin para matuwa ang Diyos sa iyo. Bukod lamang sa ikaw ay na kay Kristo. Dahil ang totoong katuwaan ng Diyos, walang iba kundi si Kristo. Remember, dalawang beses nagsalita ang Ama galing sa langit. Ito ang sinisinta kong anak. Lubos kong kinatutuwaan. Lubos kong minamahal. Una, doon sa Jordan River, the Father spoke from heaven, this is my beloved Son in whom I am well pleased. The second one, on top of Mount of Transfiguration, this is my beloved Son in whom I am well pleased. Tanungin ko kayo, sinong kinalulugdan ng Ama? Si Jesus. Kapag si Jesus ay nasa iyo, kinalulugdan ka ng Ama dahil nasa iyo ang kinalulugdan ng Ama. Hey, you did not earn it. It was freely given to us by the grace of God. No amount of service, no amount of prayer, no amount of giving that you can ever do in order for God to bless you or for God to give you His favor. Wala po. Kaya lang ho tayo pinaburan ng Diyos. Kaya ho tayo minahal ng Diyos ay sapagkat nasa atin ang minamahal ng Diyos. Nasa atin ang pinapaburan ng Diyos. Nasa atin ang kinalulugdan ng Diyos. Shout Amen. 1 John 4:19, you know this verse very well. Let's read this together. 1, 2, 3. We love because He first loved. Mas malakas pa. We love because He first loved. Isang beses pa. We love because He first loved. We love Him. We love because He first loved us. How did He love us? He sent His only Son as an atoning sacrifice for our sin. Lahat yung sinabi sa 1 John 4:10, 1 John 4:19, the same chapter. In-explain sa atin na tayo minahal ng Diyos. 1 Corinthians 16:14, do everything in love. Gawin mo dahil sa pag-ibig. Salamat po sa love gift, pero hindi mo ginagawa ito para sa love gift. May love gift o wala, gagawin mo pa rin ito sapagkat
siya ang unang nagmahal sa iyo. Hindi sa lahat ng panahon may love gift. Salamat sa mga panahong meron. Salamat sa mga nagmamahal. Salamat sa mga nakakaalala. Pero hindi ho yun ang motivation why you do service. Hindi ho yun ang motivation. The only motivation is do everything in love. 1 Thessalonians 1:3. We continually remember before our God and Father your work produced by faith. What's the next line? Prompted by love. Sa Tagalog, ang paglilingkod na udyok ng pagmamahal. Sa makatwid, hindi ka naglilingkod para mahalin ka ng Diyos. Minahal ka ng Diyos at ang iyong paglilingkod ay apaw na lamang ng pag-ibig na ibinigay sa iyo ng Diyos. Palakpakan si Lord. Umapaw! Amen? Well, I wish I had even more time to fully develop this, but get a copy of this ebook, Practicing His Love. I discuss more about this on this ebook, Practicing His Love. To receive His love is one thing, but to practice His love on an everyday basis is another thing. So para ma-secure natin ang ating pong gantimpala doon po sa judgment seat, number 1, do it because you love God. Do you love God? Amen. Why do you love God? Because He first loved us. Palakpakan natin si Lord. Amen. Amen. Number two, do it because you want to honor God. Gawin mo yan dahil gusto mong parangalan ng Diyos. Yan ang mga motibong pumapasa. Yan po yung mga standard. Pag yan ang motive mo, napoproteksyonan, nagagalvanize ang iyong service, you want to honor God. Kaya kung hindi ka ma-honor sa iyong paglilingkod, hindi ka bothered. No problem, sir. No problem. You don't have to worry. Because I did it to honor God. Can you say amen? I'll show you the verse. 1 Corinthians 10:31. So whether you eat or drink, whatever you do, whatever, kahit ano, whatever you do it all for the glory of God. Lord, ginagawa ko ito para sa iyo. Para sa iyong kapurihan. Gusto ko maluwalhati ka po sa buhay namin na pinagpala mo. Gusto ko po malaman ng buong mundo na ang taong ito ay walang-wala. Kaya lang mayroon ako dahil pinaburan mo ko, pinagpala mo ko, biniyayaan mo ko. Alam niyo po ba, bago namatay si Alexander the Great, meron po siyang 3 kahilingan. Nasabi niya pagka namatay siya, ito ang gagawin sa kanya. Una, ilagay siya sa isang bukas na kabaong, open coffin, at gusto niya nang magbuhat ng kanyang kabaong ay ang mga doktor na gumamot sa kanya, at gusto niya pag ipinarada ang kanya pong bangkay sa loob ng bukas na kabaong, nakalabas ang kanyang 2 kamay, at lahat ng kanyang kayamanan ay isasaboy sa kanyang dadaanan habang ipinaparada ang kanyang bangkay. Tinanong siya ng kanyang tapat na katiwala, bakit po ganun ang inyong kahilingan? Sapagkat gusto kong malaman ng buong mundo na si Alexander the Great ay namatay dahil walang nagawa ang aking mga doktor. Gusto kong malaman ng buong mundo na si Alexander the Great ay namatay. Bukas ang kanyang kamay, wala siyang nadala. At lahat ng kanyang naiwanan ay nasa kalsada. Kailan natin matututunan ang katotohanan ito? Lahat ng mayroon tayo ay dahil lang sa kabaitan ng Diyos, dahil lang sa kabutihan ng Diyos, dahil lang sa pabor ng Diyos. Pag malinaw yan sa iyo, hindi ka struggle sa giving. Nag-i-struggle ka lang sa giving sapagkat akala mo ay sa iyo. Kung sa iyo, didalhin mo sa hukay. Wala kang madadala sa hukay dahil hindi yan sa iyo. Pinahawak lang sa iyo ng Diyos.
habang nandito ka sa mundo na ito. Paglipas natin sa mundo na ito, wala tayong madadala. Kaya anumang ipinagkatiwala ng Diyos sa atin, talino, galing, husay, edukasyon. Maraming taong nangarap magkaroon ng edukasyon tulad ng sa iyo. Pero niloob ng mabuting Diyos, magkaroon ka ng ganyang edukasyon. Gamitin mo yan na ipaglingkod mo sa iyong kapwa. Na hindi ko sinasabing hindi mo kailangan kumita, kailangan mo rin kumita. Pero kinakailangan mo rin magserbisyo sa talentong bigay ng Diyos sa iyo. Kaya may mga tao, di ba, ang mga doktor, meron silang mga tinatawag na mga medical mission that they do service for free. May mga abogado, they do service for free. Hindi lahat ay kailangan sa pagkita, hindi lahat dahil gusto kong gumanansa. May mga libre, may mga pagkakataong gagawin ko itong libre. Sapagkat lahat ng biyayang binigay sa akin ay dahil lang sa mabait ang Diyos, mabuti ang Diyos, biyaya ng Diyos. Amen! Yang ganyang klase ng paglilingkod ay standard. Look at the verse, Ephesians 3:21. To Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generation, forever and forever. Ang gusto ng Diyos, ang bida, ay walang iba kundi si Jesucristo. Sa kanyang iglesia, siyang maitaas. Sa mga kantahan natin, siyang maitaas. Hindi yung galing, talino, husay. Kumisan, mas magagaling pa ang mga musikero, magagaling pa ang mga manganta kaysa sa Jesus na sinasamba natin. Sa Panginoong niluluwalhati natin, sobrang display ng lahat ng galing. Natakpan ng kapurihan para kay Jesus. Alala nyo, noong 1980s, wala namang ganyang maraming magandang tugtugan. I'm not against it. Pero walang ganyan. Simple lang. Mga kantang inabot nyo nung unang panahon, mga alive, alive, alive forevermore. God's not dead, He's alive. Simpleng mga kantahan. Tumutugtog din ako ng gitara at ng keyboard doon, pero madali lang. Walang mga broken chords. Kapag alam mo ang key of C, alam mo na. May G at mayroong D, paikot-ikot lang. Pero mga tao umiiyak. Natatandaan niyo po yun. Pumapalakpak, umiiyak. Hindi niya napapansin yung kanyang makeup nagputik. Bakit? Sa mga simpleng kantahan, ang bida ay si Jesus. Naitataas ang pangalan ni Jesus, naluluwalhati ang pangalan ni Jesus. And please don't get me wrong, I am not against of all these great talents of this musician. God forbid, a million times no. Thank God. Salamat sa buhay ninyo ng mga talino nyo at galing sa pagtugtog ay ginagamit ninyo para may paglingkod sa ating Panginoon, para maluwalhati ang Panginoon. Amen? Do it to honor God, not for recognition, but in gratitude for His grace. When you aim is His glory, even the smallest act shines with eternal value. To know more about this, I have written an ebook entitled Soli Deo Gloria, all by His grace for His glory. You can do it because of His grace, and you are able to do this by His grace for His glory. Para lang sa kanyang kapurihan. Can you say amen? Number 2, do it because you want to honor God. Number 3, I'll close with this. Do it because you want to help His church. Do it because you want to help His church. Kaya mo ginagawa itong paglilingkod na ito dahil gusto mong tulungan ang iglesia ng Panginoon. I'll show you the verse. 1 Corinthians 12:7. The Holy Spirit displays God's power through us, through each of us. Again, the Holy Spirit displays God's power through each of us as a means of helping. Look at the verse, as a means of helping the entire church. The entire church. Not just your local church, but the entire church.
That is the heart and soul of EMI. The Lord's community is our church. EMI is our ministry. Ang pinakamalaking bulk ng budget ng the Lord's community goes to EMI because EMI is serving the body. That's the reason why we are able to serve more than 500 churches and over thousands of pastors in over 40 international locations and also throughout Luzon, Visayas, and Mindanao. Mismo pera na natin. Sasabihin natin, pera natin yun. Dapat church natin ang gumamit. Dapat church natin ang makinabang. Dapat gamitin natin para sa ating church. No, why we do not do that? Because of this verse. You have to do it to help the entire church. Pagdating sa langit, wala na po ang local churches. Pagdating sa langit, meron na lang isang church, ang church ng Panginoon. What have you done to help the church? Ano yung nagawa mo? Kakita nyo po nakakatuwa, yung mga partners natin sa EMI, silang nagbubukas ng simbahan para magkaroon ng mga outreach, mga Bible school outreach natin sa iba't ibang mga lugar. Kaya meron po tayo sa iba't ibang mga bansa, meron po tayo sa iba't ibang mga lugar sa Pilipinas, sapagkat may mga partners po tayo. They got the vision, nakuha nila yung pangitain, binuksan ng simbahan, naging sentro kung saan maraming mga pastor nag-aaral doon. Sa pamagitan ng EMI Pastors Academy Online, nakakapag-aral po tayo at nakakapagturo sa marami po sa iba't ibang bansa. Mabuti ang Diyos. Can you say amen? Kasama nga natin dito yung mga kamag-aral po natin ngayon from EMI Australia. Pwede ba kayong tumayo, Pastor Edwin at Pastora Ethel? Ayan. Praise God. Mga students po natin sila sa EMI Australia. Imagine, meron tayong mga students from Japan, pupunta po sila rito. Students from UAE, from Jeddah, different parts of the world. Malaysia, iba-iba pang mga lugar kung saan hindi naman natin magagawa yun kung walang partnership. Saan naman tayo kukuha ng resources na ganyan? Hindi naman ako kontraktor. Saan tayo kukuha ng resources? Paano nangyayari? Kanta-kanta yung iba. Paano nangyayari? Paano nagagawa ng EMI yan? Siguro napakayaman ni Bishop Emmy para magawa yan. Hindi po. Kaya lang ito nangyayari sapagkat may probisyon ng Panginoon para sa kanyang gawain. Amen. Amen. Why? Kasi may mga nakakapture ng vision. Naintindihan nila. We have to help the entire church. Not just local church. Don't be the kind of person na parochial mentality. Church namin, church namin, church namon, church namon, church namon. Mga batid, wag yung church nyo ang isipin nyo. Ang isipin nyo yung church ng Panginoon sa kabuuan. Ilang simbahan ng merong puso na handang gumastos para sa iba. The last time we checked, we already spent more than 10 million pesos to provide pre-education for many pastors for so many years. Worth of education. Laking pera ho nun. Yun yung worth ng education. Hindi ho yun cash. Huwag niyo kung hanapan ng cash. That is the worth of education na kung siningil namin, we have 10,000 pesos para po sa, rather 10 million para po sa EMI. Kaya wala ho kaming ganong amount kasi ibinigay namin ng libre because we want the body of Christ to benefit from the ministry of EMI. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Amen. Well, I'll give you the pattern. I'll show you the verse. Everything I try to share with you is in the Bible. Philippians chapter 4, verse 15. Moreover,
As you Philippians know, in the early days of your acquaintance with the gospel, when I set out from Macedonia, sabi ni Paul, not one church shared with me in the matter of giving and receiving except you only. He was talking to the Philippian church, right? Philippians. Saan ang Philippians? Isang simbahan sa probinsya ng Macedonia. Nung nandun siya, sinusuportahan siya ng mga taga-Pilipos. Tama lang yun. Tama lang yun kasi naglilingkod si Pablo sa mga taga-Pilipos, kaya sinusuportahan ng mga taga-Pilipos. Tama lang po yun. Now, look at verse 16. For even when I was in Thessalonica, you sent me aid again and again when I was in need. Anong nakapansin-pansin? Wala na siya sa Pilipos. Nasaan na siya? Thessalonica. Nandun na po siya sa Thessalonica. Nagpapadala pa rin sila ng tulong sapagkat ang kanilang pagbibigay ng tulong ay hindi parokyal. Hindi para, kasi madali magbigay. Church namin makikinabang nito Kami naman madali magbigay. Pero kung ang ibibigay ninyo makikinabang ay ang ibang simbahan, ibang mga pastor, hindi lahat ng tao bukas ang isip. Pero ang tawag po dyan, kingdom mentality. Nang kaisipan mo, na yung ating nalilikom ay maitutulong natin sa iba na walang kakayahang mag-aral. Minsan mga pastor, wala akong magpambayad. Kulang pa nga ang allowance. Na ibang mga pastor po ay nagsa-sideline pa. Nagtitinda ng kung ano-ano para mag-augment, bumabiyahe, para ma-augment lang yung kanilang mga pangangailangan. Tapos saan ka pa kukuha ng pambabayad po nila para mag-aral? And yet here we are, giving them the opportunity. There was a time they have to go here. Gone are the days. Ngayon yung school po, hindi na nila pinupuntahan. Yung school ang pumunta sa kanila. There was a time that they have to set aside time para sa kanilang pag-aaral. Pero ngayon, mga kapatid, ay ang schedule is mula po sa pinakamagaang at maluwag na schedule para sa kanila. Para walang maidahilan at may paglingkod. Bakit ko po ito sinasabi? Sapagkat ang tunay na standard ng paglilingkod ay hindi po parokyal. Ang standard ng paglilingkod dapat po ay kingdom mentality. Kahit hindi ko kapangalan ng aming simbahan, basta may pastor na gustong mag-aral, libre ang pag-aaral at matuto ng salita ng ating Panginoon. Shout amen. Ilan ang simbahan sa Macedonia? 3. Berea, Pilipos, tsaka Thessalonica. Lahat ito naitayo ni Apostol Pablo. Nung si Apostol Pablo nasa Pilipos, sinusuportahan siya ng mga taga-Pilipos. Nung pumunta na siya sa Thessalonica, hindi bumitaw ang suporta ng mga taga-Pilipos. Kasi kahit magkaiba na ang pangalan ng simbahan, isa pa rin ang Panginoon. We want to help the entire church. Can you say amen? Amen? Do it to help His church. His church, not our church. His church. For every act of service strengthens the body of Christ. Grace flows when we use our gifts, not for self, but for the good of His church. In whatever capacity you can be of service. Sabihin nyo sa inyong local church, Pastor, ano po ang maipaglilingkod ko? Tanungin mo ang sarili mo, anong yung talento, talino, husay, galing? Pwede akong magturo sa mga bata. Pwede akong kumanta. Pwede akong mag-lead ng Bible study. Pwede akong tumugtog. Tanungin mo ang sarili mo. Pwede akong maging counselor. O ano man pwede mo ipaglingkod. Then coordinate with the local church. Sabihin mo, Pastor, ito ang aking talent, ito ang aking gifting. Saan nyo po pwedeng ma-employ? Because I want to serve the Lord. Ayoko naman na lumipas ang buhay na ito na hindi ako makapaglingkod in whatever capacity or opportunity to invite new people in the church. Or open your house sa isang Bible study. Ang bahay ko po'y bukas para sa Bible study. Meron po bang pwede mag-lead ng Bible study para po sa lugar namin may mga maabot ng mensahe ng biyaya. Or you can simply share the broadcast.
hindi ka mauubusan ng anumang serbisyo dahil anuman ang pwede mong gawin para makatulong sa pagpapalaganap ng mabuting balita at matulungan ng simbahan ay standard ng paglilingkod at gagantimpalaan ng Panginoon. Can you say amen? Let's see them again. You can see this on your screen. Live application. Ready? Let's read them out loud. Number 1. Number 2. And number 3. And please keep this in your mind. The highest and purest motive is you have to do it because of love. The motives of heart. Love for Him, love to see Him honored and glorified, and love to help the church and see the mission of the church succeed. And if you do that, guaranteed, ang iyong paglilingkod ay gagantimpalaan. The big idea is, in Christ, I do everything in love. Are you in Christ? Amen. Do everything in love. Love for God, love to see God honored and glorified, and love to help His church. Of course, we do not want to end this broadcast without giving the opportunity to receive Jesus today. Be saved. Receive His love. Be saved. And from this day forward, you can do everything for His glory, for His honor, and for His love. Kung nais mong tanggapin ang Panginoon sa iyong puso bilang Panginoon sarili mong tagapagligtas, manalangin po tayo ng pagtanggap. Hilingin ko po, itaas natin ang ating dalawang kamay, pikit natin ang ating mata. Samahan po natin ang ating mga visitors na nanonood sa broadcast at manalangin po tayo. Sumunod tayo sa panalangin ito. Let us pray. Panginoong Jesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po. Pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito. Tinataas ko po sa harapan ng sino mang sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa unang pagkakataon sa loob ng bulwagan na ito, lalo na sa mga nanonood sa broadcast. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, tayong lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan si Lord. Amen. Amen. Ihanda po natin ang ating mga sarili. Tayo po'y dadako sa gawain ng banal na komunyon. And let's do this together, mga kabiyaya. Alright, let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya'y pagkanuloy dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpiraperso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpiraperso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayon din naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ate po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin na ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo.
Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking dinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan, sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Praise God. Isang beses malakas, sabay-sabay. Ano po ang big idea? Mas malakas pa. In Christ. Are you in Christ? We do everything in love. Love for God, love for the church, and love to see Him glorified and honored every day. Can you say amen? Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, prayerfully on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastor Joe at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI Broadcast. Maraming salamat po. Stay a bit for more announcement. Stay blessed and stay connected. Always remember, in Christ you are forever. Charito!